Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Badong. Taong 1991, Talisay, Negros Occidental. Itong mga panahong ito ay isang caretaker ng isang game farm. Itong si Badong sa may Talisay. Sikat ang game farm na ito sa buong Negros dahil sa mga lahi ng manok na panabong na inaalagaan dito. Madalas kasing nananalo sa mga sabungan ang mga manok nila dito. At napakarami ang bumibili ng mga manok, lalo na mula sa bahagi ng Luzon. Isang napakabait na tao ang may-ari ng farm na ito. Masasabing ang taong ito ay galing din sa hirap, kaya napakahusay niyang makisama sa iba. Mahal na mahal din siya ng kanyang mga tauhan at kabilang dito ay si Badong. Ang tawag nila sa may-ari ay si Papang Nasyo. Medyo may edad na din ito, pero mahahalata mo talaga na may itsura ito at mapagkakamalan mo pang may lahing Amerikano. Dahil sa halos hindi kumukulubot ang kanyang muka at matangos ang kanyang ilong, iba din ang kulay ng kanyang mga mata at ang bansag pa nga sa kanya sa sabungan ni Kano. Naganap ang kakaibang pangyayari nang minsang may pumasok na buyer at tumingin ng mga nakataling manok ni Badong. Tiyempo namang naroon si Papang Nasyo at agad nilang sinamahan ang tao upang mamili ng mga manok. Badong, papiliin mo siya ng kahit na anong manok na nais niya. Huwag lamang yung 3 nasa pinakadulo dahil may nagmamay-ari na ng mga yan. Wika nito sa katiwala na agad namang sinunod ni Badong. Tumuloy sa pamimili ng manok ang taong yon. Huli dito, himas doon, at minsan tinetesting pa nila ito. Ngunit, tila hindi kumbinsido ang taong yon sa mga manok na sinusubukan niya. Hanggang sa nakita nga niya yung mga manok na sinasabi ni Papang Nasyo. Yung 3 yun sa dulo, bakit sila nakabukod? Tanong nito kay Badong. Kasi po may mga nagmamay-ari na yan eh. Hinihintay na lamang pong kunin niya ng nakabili. Tugon ni Badong. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Badong, ay nilapitan pa din yon ng tao. At tinanong kung magkano na ibenta ang mga yon at hihigitan niya ang presyo. Ngunit, gaya ng sinabi ni Papang Nasyo, hindi ito ipinagbibili. Kaya pinuntahan ng buyer si Papang Nasyo na noon ay nagbabasa ng dyaryo sa kanyang lamesa sa ilalim ng mangga. Papang, mapilit po ang isang to. Gusto niya daw po bilhin yung 3 sa dulo. Ang sabi niya pa, kahit magkano daw yung presyo. Wika ni Badong sa matanda na agad namang nagbaling ng tingin kay Badong at sinabi nitong hindi yun ipinagbibili. Maghanap na lamang siya ng ibang manok sa loob ng farm. Huwag lang ang 3 yon. At dahil dito, tumalikod ang buyer at nagbanta kay Papang Nasyo na babalikan niya ang mga manok na yon. Ngumiti lamang si Papang Nasyo dito at sinabing, Sige, hihintayin kita. Kinagabihan, nagpasya si Papang Nasyo na doon matulog sa farm niya kasama si Badong. Nang tanungin siya ni Badong, ang tanging dahilan niya ay nais niya lamang hintayin yung pagbabalik ng lalaki at tingnan kung ano talaga ang gagawin nito. Nakikita ni Badong sa matanda ang pagkasabik sa mga mangyayari, kaya hinayaan na lamang niya ito at nagtuloy na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Habang nakahiga, ay nakarinig ito ng mga manok na nag-iingay.
Kaya agad siyang bumangon at akmang lalabas na nang pinigilan siya ni Papang Nasyo. Huwag kang mag-iingay. Nandito na sila. Wika nito, sabay turo sa bandang likuran ng farm. Nakita ni Badong ang 3 kataong gumagapang sa damuhan at ang pakay ng mga ito ay yung 3 manok na nakatali sa bandang likod ng bahagi ng farm. Ngunit, nang marating ng mga magnanakaw ang 3 manok, ay agad silang nagsisisigaw na parang nilalapa ng isang mabangis na hayop. Hanggang sa tumigil na sila sa pagsigaw. Pagtahimik ng lahat, agad na nilang nilapitan ang 3 kalalakihan. At halos masuka si Badong nang makita niya ang 3 kalalakihan na warak ang mga tiyan at maging ang mga lalamunan ng mga ito ay tila hiniwa ng napakatalim na kutsilyo. Nang tingnan niya ang 3 manok gamit ang kanyang hawak na flashlight, nagsitayuan ang mga balahibo nito sa katawan dahil nagbago ang kulay ng mga ito. Mula sa kulay pulang balahibo ay naging purong itim ito at ang mga mata ay pulang-pula na parang nagbabaga. Napaatras si Badong dahil sa takot at bigla din siyang tumakbo, pero pinigilan siya ni Papang Nasyo. Huwag kang matakot. Hindi ka nila gagalawin. Mga alaga ko sila. Wika nito. Hinawakan ni Papang Nasyo si Badong sa balikat at ngumiti. Papang, ano po bang tawag sa kanila? Ano po sila? Natatakot na tanong ni Badong. Ang mga yan ay tinatawag na kawkaw. Mga uri sila ng mga engkantong manok na maihahalin tulad sa mga aswang. Dahil may kakayahan silang pumatay ng mga mortal na nilalang. Ngunit hindi kagaya ng mga aswang, hindi sila nambibiktima ng mga tao. Pagpapaliwanag ni Papang Nasyo at sinalaysay niya din kay Badong ang pinagmula ng mga ito. Ayon kay Papang Nasyo, ang mga ito ay mga itlog na ipinagkaloob sa kanya ng isang matanda kapalit ng pagkain. Hindi niya alam kung ano ang mga ito dahil kakaiba ang kulay ng mga itlog na yon. Kulay abo ang mga ito na may batik-batik na pula na kung titingnan mo ay parang mga itlog ng pugo. Higit na malalaki nga lang ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga itlog, kaya minabuti niyang ilagay sa pugad ng isang naglilimlim na manok ang mga ito. At sa paglipas ng ilang araw, ay napisa ang mga itlog. At tumambad sa kanya ang 3 pulang-pulang mga sisiw. Kasing pula ng dugo ang maninipis nitong mga balahibo. Doon pa lamang ay alam na niyang kakaiba ang mga sisiw na yon. Dahil sa kinain ng mga ito, ang kasabayan nilang mga sisiw sa pugad. Agad niyang kinuha ang mga yon at itinago. Dahil sa ayaw niyang may makaalam na may ganito siyang uri ng alaga. At sa paglipas ng mga buwan, ay nakita ng matanda ang mga itinatagong kakayahan ng 3 manok. Kaya ng mga itong baguhin ang kanilang mga kulay at magkunwaring pangkaraniwang mga manok. At ayon kay Papang Nasyo, ito din ang dahilan kung bakit naging matagumpay siya sa kanyang napiling propesyon, ang maging isang game fowl breeder. Lubos na namangha si Badong sa kanyang mga narinig. At doon lamang niya napagtanto, nakakaiba nga ang turing ni Papang Nasyo sa namumukod tangi niyang 3 manok. At nung gabi ding yun, inilibing ni Badong ang katawan ng mga taong sumubok mangloob sa kanila. Kinabukasan, kinausap ni Papang Nasyo si Badong tungkol sa nalalapit na malaking pasabong sa kanilang bayan.
Dahil sa nagkasakit ang kanilang pinagkakatiwalaang magbitaw ng manok sa ruweda, ay napagpasyahan ni Papang Nasyo na si Badong ang pagbitiwin. Unang beses niyang gagawin ito, kaya kinakabahan siya. At mas lalo pa siyang kinabahan nang malaman niya na ang 3 sa mga manok na bibitawan niya sa ruweda ay yung 3 kawkaw na alaga ni Papang Nasyo. Gayunpaman, ay nagtiwala lamang siya sa sinabi ni Papang Nasyo na huwag matatakot dahil hindi naman siya aanuhin ng mga ito. Dahil sa kapag maraming tao, ay normal na manok lamang ito. Pinaghanda ni Papang Nasyo si Badong para sa araw na yon. Sinanay niya sa paghawak ng mga kakaw. Pansin niyang iba ang bilog ng katawan ng mga ito at malalaman mong solido ang katawan. Badong, tsakang panalo natin sa 3 to. Kaya maghanda ka dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay masasaksihan mo kung paano lumaban sa ruweda ang isang engkantong manok. Pagdating ng araw ng laban, ay maagang nagtungo si Badong sa sabungan upang ihanda ang kanilang paglalagyan ng mga manok ni Papang Nasyo. At habang nag-aayos siya ng kulungan, ay napansin niya ang isang tao na nagsasaboy ng asin sa ibabaw ng ruweda, kaya nilapitan niya ito at agad na tinanong kung para saan ang asin na isinasaboy nito. Ayon sa tao, ang asin ay pangontra sa kahit na anong pampaswerte. Karamihan kasi sa mga mananabong ay may hawak na mga mutya, kagaya ng bulaklak ng tanglad na mabisang pampaswerte sa sugal. Dali-daling umuwi si Badong upang balaan si Papang Nasyo tungkol dito. Pagdating ng binata sa farm ni Papang Nasyo, ay agad niyang hinanap ang matanda. Nakita niya itong nagkakarga ng mga kartong may lamang manok sa kanyang sasakyan. Humahangos pa itong nagtungo sa matanda at nagtaka naman si Papang Nasyo kung bakit. O Badong, tapos na ba yung mga kulungan sa sabungan? Tanong nito. Opo, Papang, pero may babalita po ko sa inyo na tsak na ikakabahala ninyo. Wika nito na agad namang nakakuha ng atensyon ng matanda. Bakit Badong? Ano yun? Tanong nito. May nakita po kong nagsasaboy ng asin sa ruweda kanina. Nanlaki ang mga mata ni Papang Nasyo sa sinabi ng binata, kaya dali-dali siyang nagpunta sa likod ng farm upang kunin ang kanyang mga alagang kawkaw. Ang buong akala ni Badong ay aatras sa laban itong si Papang Nasyo. Pero nagulat siya nang sabihan nitong magmadali at ikarga na sa sasakyan ang 3 manok. Ito na ang pagkakataon natin, Badong. Hindi tumatalab ang asin sa mga kawkaw kahit pa isaboy mo ito sa kanila habang lumalaban. Kaya bilisan mo. Kailangan mauna tayo sa lista para makakuha tayo ng mas magandang sultada. Wika ng matanda na tila sabik na sabik pa sa pagpunta sa sabungan. Pagdating nila sa sabungan, ay kaagad nang nagpalista si Papang Nasyo at nakuha nila ang 3, 5 at 7 sultada. Ang 3-cock derby ang gaganaping sabong at alam ni Papang Nasyo na makukuha niya ang kampyonato sa gabing yon. Nagsimula na ang mga sultada at tahimik lamang na nagmamasid si Papang Nasyo sa lahat ng mga nakikitaya at nakilahok. Mahuhusay ang mga manok ng mga ito, kaya naman naaliw sila sa panonood. At nang dumating na ang sultada nila, kaagad nang umakyat si Badong sa ruweda, dala ang unang kakaw na lalaban. Nagtaka si Badong dahil nang ilagay niya ang mga ito sa kulungan bago magsimula ang laban, ay napakaganda ng kulay ng balahibo ng mga ito. Pero nung bibitawan na niya,
ay bigla na lamang nag-iba na halos kagaya na ng natuyong dahon. Kaya naman dehado sila sa pustahan. Hindi pa sana matutuloy ang laban dahil wala talagang pumusta sa manok na hawak ni Badong. At pinagtatawanan pa ito ng mga tao. Pero nang sumigaw si Papang Pasyo na ilologro niya ang tayaan o tatapatan niya ang pusta ng liyamado, ay biglang nagsigawan ng mga tao. Tiningnan niya si Badong at tumungo ito sa bintana, hudyat na maghahanda na siya. Pagbigay ng hudyat ng sentensyador ay kaagad na pumagitna ang dalawang panig upang magbitaw ng kani-kanilang mga manok. At sa sandaling binitawan na ng dalawa ang maglalabang manok, ay natahimik ang lahat dahil agad na tinamaan ang manok ni Papang Nasyo. Kitang-kita ni Badong ang pagbaon ng tari sa pitsyo ng manok nila, kaya agad na lamang siyang napasapo ng kanyang noo. Subalit nang paghiwalayin ito ng sentensyador, ay wala ni isang sugat ang manok na binitawan ni Badong. Sa halip ay nakita niyang nangingisay ang kalaban nitong manok at tuloy-tuloy ang pagtulo ng dugo nito mula sa tinamong sugat. Agad na kinaryo ng sentensyador ang dalawang manok. Ngunit hindi na tumuka pa ang kalabang manok ni Badong, ni hindi nagawang mag-ingay ng pumusta sa manok na yon dahil sa kahihiyan. Patawa-tawa lamang si Papang Pasyo na dumaan sa harapan nila upang kubrahin ang kanyang panalo. Inaya nito si Badong na magkape muna sa labas dahil mahaba-habang gabi pa ang magaganap sa sabong. Habang nakaupo sa isang lamesa ay nag-uusap ang dalawa. Papang, paano pong nangyari na hindi tumalabang asin sa manok natin? Takang tanong nito kay Papang Nasyo. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Pagpigil nito sa bata. Simple lang. Kagaya ng sinabi ko, hindi e-epekto sa kanila ang asin. Kahit isaboy mo pa ito sa kanila habang lumalaban. Kakaiba ang mga Kakao, Badong. Nananahan sila sa mundo natin. Hindi kagaya ng ibang mga elemento. Sa katunayan, pwede silang makapagpalahi sa mga ordinaryong mga manok. Pagpapaliwanag ng matanda kay Badong, na agad namang tumigil sa pagtatanong dahil baka nga naman may makarinig sa pinag-uusapan nila. At matapos nilang magkape, ay kaagad na silang bumalik sa loob ng sabungan. Gawa ng papalapit na ang pangalawang laban nila, ang ikatlong sultada. Dating gawi lang din ang ginawa nila Badong. Aakyat ng ruweda at magbibitaw ng manok. At kagaya ng inaasahan, ay panalo pa din sila. Pangalawang panalo na ito para sa kanila. At alam ni Papang Nasyo na masusungkit niya ang kampyonato sa gabing yon. Hanggang sa natapos ang ikatlo nilang laban, panalo ang tatlong manok ni Papang Nasyo. Ang problema nga lang ay may isa silang kasabayan na nakasungkit din ng tatlong panalo. At dahil sa ang patakaran ng sabong na yon ay iisa lang ang uuwing kampyon, kinailangang magsagawa ng isa pang laban para malaman kung sino talaga ang kampyon. Tiebreaker, ika nga. Ngunit nag-aalala si Badong sapagkat tatlo lamang ang dala nilang manok. Kaya agad niyang sinabi ito kay Papang Nasyo. Agad namang tumugon ang matanda ng, Nakakalimutan mo na ba, Badong? Hindi pangkaraniwan ng manok na bibitawan mo. Kaya bilisan mo na dyan at kunin mo na ang ipanglalaban natin. Dali-dali namang kinuha ni Badong ang isa sa mga alaga nilang manok. Kinabitan ito ng tari at agad nang umakyat sa ruweda. Hindi magkamayaw ang mga tao at ang laki ng pustahan na umabot sa 200,000. At dahil nasa dehado na naman sila, tinapatan na naman ni Papang Nasyo ang taya ng liyamado.
Nakaupo lang ito habang pinapanood si Badong na nagbibitaw ng manok sa ruweda. At nang magsalpukan ang dalawang manok, nagsigawan ng husto ang mga tao pero natahimik silang lahat nang bumagsak sa lupa ang dalawang naglalabang manok. Hindi na kumikilos ang kalabang manok nila Papang Nasyo at sa maniwala kayo o hindi, napatay ng manok nila Badong ang kalaban sa loob lamang ng 1.5 segundo. Fastest kill. At nakuha nga nila ng gabing yon ang kampyonato. Tinanghal na champion breeder si Manong Nasyo at pinarangalan namang best gaffer si Badong dahil sa bilis ng pagpatay na ginawa ng mga binitawan niyang manok. Dahil isa sa mga batayan na magandang paghiwa ng tari ay ang tama at pulidong pagkakakabit nito. Yon ang inakala ng lahat. Ang alam kasi nila ay mga pangkaraniwang manok lamang ang hawak ni Papang Nasyo. Naging maganda ang buhay ni Badong at ng kanyang pamilya noong mga panahong yon. Gayunpaman, ay pinili niya pa ding manatili sa farm ni Papang Nasyo at alagaan ang mga manok nito. Maraming sabong ang ipinanalo nilang dalawa. Kasama dito ang isang prehisteyosong pasabong ng isang senador. Sila din ang nakasungkit ng kampyonato ng pasabong na yon at marami din ang mga taong nagkakandarapang bumili ng mga lahi ng manok ni Papang Nasyo. At kagaya ng ilan, nakukursunadahan nila ang 3 espesyal na manok ni Papang Nasyo. At kung hindi nila ito makuha sa presyo, ay sinusubukan nila itong nakawin. Ngunit, kagaya ng lahat ng mga nagtangkang nakawin ito, ay nabibigo sila sapagkat sa loob pa lamang ng farm ay namamatay na sila. Sa pagtagal ng panahon, ay pinili ni Papang na ilipat ang mga manok niya sa isang tagong lokasyon na hindi basta-basta natutunto ng mga tao. Ngunit, kahit ganoon na ang kanyang ginawa, ay hindi pa din maiiwasan ang pag-interesan ito ng mga tao. Isang araw, habang nag-aayos si Badong ng mga kulungan na paglilipatan niya ng ilang mga panabong, ay may narinig siyang putok ng barel mula sa likod ng farm kung saan nakalagay ang 3 manok. Nang tingnan niya ito, nakita niyang may isang tao ang nakahandusay sa damuhan. At si Papang Nasyo naman ay nakaupo sa isang putol na puno ng nyog habang hawak ang isa sa kanyang mga alaga. May tama ito ng barel at tila patay na ito. Nang lapitan siya ni Badong, laking gulat niya nang bigla na lamang nitong hinagis ang manok papaitaas at ikinampay nito ang kanyang mga pakpak na parang walang nangyari. Agad nang tumayo si Papang Nasyo at inutusan si Badong na itali na ang manok. Sinunod naman agad ito ng binata at sumunod na kay Papang. Mga tao talaga, oo. Kung ano pa ang pinagbabawal, yun pa talaga ang hahangarin. Ay nako, yan tuloy. Kasawian lamang ang kanilang napapala. Wika ng matanda. Si Badong naman ay iiling-iling lang sa sinabi ni Papang Nasyo. Alam niya din kasi sa sarili niya na tama ang matanda. Sa kasalukuyang panahon, si Badong na ang namamahala sa farm dahil wala namang anak itong si Papang at hindi rin naman nalaman kung may mga kamag-anak pa itong naiwan. Itinuloy na lamang ni Badong ang sinimula ng matanda at ang 3 manok na alaga ni Papang Nasyo ay naglaho na lamang na parang bula nung araw na namatay yung matanda. Masasabing napakahiwaga ng pagkatao ni Papang Nasyo dahil wala man lamang nakakakilala sa kanya at wala lamang umako na kahit isang kamag-anak nung matanda. Bagay na ipinagtataka ni Badong. Subalit, naging maganda ang takbo ng pamumuhay niya nang dahil kay Papang Nasyo
at sa mga alaga nitong engkantong manok.